Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at mga awit sa loob ng banal na misa. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 at 2021 Year of Missio Agentes Mission Prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, palampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng misyon para sa taon ng Missio Agentes. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay namang uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ng lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mong sa nakalipas na 500 taon, manating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman.
Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu, upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak, sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahalan sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon po ay ang ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang ay ang mainam na pagharap sa mga hirap ng buhay. Pinagninilayan natin ang mga hirap na ating kinakaharap sa buhay. Totoo ngang ang buhay ng tao'y sagana sa hirap. Ito ay talagang napatunayan natin sa panahong ito ng pandemya. Para sa marami sa atin, ang Diyos ang ating naging takbuhan. Si Jesus din naman ang naging takbuhan ng mga taong may sakit at inaalihan ng demonyo. Binigyan niya ng lunas ang kanilang mga hilahil. Subalit siya rin naman ay nababagabag sa mga hirap na dinaranas ng mga tao. Kaya nga madaling araw pa lamang ay tumutungo na siya sa isang ilang na puok upang dalhin sa kanyang ama ang mga pinapasang hirap ng mga tao. Makiisa nawa tayo sa Panginoong Hesus
sa pagbibigay lunas sa mga hirap na dinaranas ng ating mga kapatid. Sa ating taimtim na panalangin, ay dalhin natin sa Diyos ang mga hirap na ito upang kahit papaano ay gumaan ang pinapasan ng lahat. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Nino Etulie, SCJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa lupa ay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating sipi mula sa aklat ni Job, idinadaing niya sa Diyos ang kanyang buhay na batbat ng tiisin at lungkot. Sa gitna ng kanyang mga pinagdaraanan, ay hindi pa rin siya nawala ng tiwala sa Diyos. Maging matatag rin nawa ang ating pananalig sa Diyos, kahit puno rin ng hirap ang ating mga buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layo ng buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Idinidiin ni San Pablo sa mga Kristiyano ng Korinto na tinanggap niya ang tungkuling ipangaral ang mabuting balita. Hindi siya naghahanap ng kapalit para sa kanyang pagtupad sa dakilang tungkuling ito. Ang maayos na pagtupad ng tungkuling mangaral ay sapat ng gantimpala para sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin.
Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng inauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako ng mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang mangaral ako roon." Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti naman.
Halos lahat po yata ng tao sa ngayon, iisa lang ang daing, ang hirap ng buhay. Ito po ang narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sabi, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang kwento ni Job ay kwento ng bawat isa sa atin sa pagharap sa pagsubok sa buhay, lalo na sa buhay na nanghihina at halos nawawala na ng pag-asa. Kahit ano pa ang turing natin sa ating sarili, makapangyarihan, matalino o mayaman, darating ang araw na tayo po ay haharap sa katotohanan, tayo rin po ay manghihina. Tayo rin po ay magkakasakit at tayo rin po ay mamamatay. Mga kapatid sa pananampalataya, ikaw ba ay nabibigatan na sa iyong mga pasanin sa buhay? Bilang ina, bilang ama, o bilang anak, paano mo ba hinaharap ang maraming hirap sa buhay? Bilang lingkod ng simbahan, paano mo ba hinaharap, pinapasan ang mga suliranin sa ating buhay na dumarating sa ating araw-araw? Bilang Kristiyano, ano ba yung ugali, values na nahuhubog sa atin sa tuwing tayo ay maraming kinakaharap na hirap? Sabi nga po, may mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Isang katotohanan po yun. May mga bagay na hindi po natin kayang gawin. May mga problemang hindi po natin kayang lutasin. At may mga pasanin di po natin kayang buhatin na tanging Diyos lamang ang makakabuhat at makapagbibigay ginhawa sa atin. Kaya nga po, madalas ang sinasabi ng mga taong nahihirapan na, madalas sasabihin nila, ipinapasa Diyos na lang po namin, Father. Marahil ito rin po yung paanyaya sa atin. Sa mga panahon na tayo'y nahihirapan, nanghihina, natatakot at nagugulumihan, ang paanyaya sa atin ay ipagpasa Diyos na lamang po natin. Kaya nga po, dito po nating makikita na tayo ay mayroong Diyos. Subalit minsan sa ating buhay, nakakalimutan po natin na tayo ay mayroong Ama na mapagkalinga dahil pinagdududahan po natin ang kanyang pagkaama. Pinagdududahan po natin ang kanyang pagmamahal. Pinagdududahan po natin at nakakalimutan po natin na mayroon tayong Ama, mayroon tayong Diyos na mapagkalinga at mapagmalasakit. Nakakalimutan po natin na ang Diyos ay mahabagin, na ang Diyos ay maawain. Hindi po sa iyong Diyos na kung ikaw ay nahihirapan, ay sasabihin niya, manigas kayong lahat. Hindi po siya ganon. Bagkus, kahit pagod na ang Panginoong Yesus, mas pinili niya na magpagaling at magpalayas ng maraming demonyo sa mga inaalihan. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo
narinig po natin na si Jesus ay naging takbuhan ng mga taong nakakaranas ng paghihirap, dala ng karamdaman. Si Jesus ay naging takbuhan ng mga taong wasak ang buhay. Hindi lang wasak ang puso, kung hindi wasak ang buhay. Lalo na yung mga inaalihan ng masamang demonyo, ng mga demonyo. Kaya naman, ang lahat ng ito ay binigyan po niya ng lunas, anuman ang kanilang mga karamdaman, anuman yung kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Kaya nga po yung tanong sa mga madalas kong naririnig sa ilan, sasabihin nila, Father, talaga bang mahal ako ng Diyos? Dumating na po ba kayo sa punto na tinanong po ninyo yung mga bagay na yon? Na talaga bang mahal ako ng Diyos? Kung kayo po'y tatanungin ko, mahal po ba kayo ng Diyos? Mahal po ba kayo ng Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Hanggang saan po ba yung pagmamahal ninyo sa Diyos? Alam niyo po, mayroon pong isang kwento ng isang babae na sobrang hinang-hina na siya sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, mahal na mahal kita, Panginoon. Pwede ba payakap naman? At sa kanyang panaginip, niyakap siya ng Diyos. At tinanong siya, kumusta ka na ngayon? Sabi niya, bigat na po ako, Panginoon, sa aking nararamdaman. Wasak na po ang aking puso sa mga problema ng aming pamilya, sa mga taong nakakasama ko sa aking tahanan at sa aking pamayanan. Kaya tinanong siya, bukod sa yakap, ano pa yung gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi ng babae, Panginoon, gusto ko ihiga mo ang iyong ulo sa aking dibdib. At sabi ng Panginoon, sigurado ka. Sabi niya, oo Panginoon, dahil mahal na mahal kita. Parang sinabi ni Ate Iggy. At yun nga yung ginawa ng Panginoon. At habang tumatagal, naramdaman ng babae, lalo yatang bumibigat at kumikirot. Sabi niya, Panginoon, bakit naman ganon? Hiniga mo nga ang iyong ulo, lalo namang kumirot, lalo namang bumigat. Sabi ng Panginoon, anak, nakalimutan mo yata na ang aking ulo ay mayroong tinik. Mayroong tinik. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang saan nga ba tayo nagmamahal sa Panginoon? Doon lang ba sa mga masasayang sitwasyon ng ating buhay? Nakahanda ba tayong magpasan ng krus at tanggapin ang mga tinik ni Jesus? Sabi nga, ang lahat ng hirap sa buhay ay isang malaking misteryo na kung saan kasama at kapiling po natin ang Diyos. Kasama at kapiling po natin ang Diyos. Kaya naman po sa taon ng Missio Adyentes, ipinapaalala at ibinabalik po tayo nito na sana yung ating sigasig sa ating pananampalataya ay muling magningas, muling umalab, muling mabuhay. Kahapon, opisyal na sinimulan sa Archdiocese ng Manila ang taon ng Missio Adyentes at yung 500 years ng pagiging katolikong bansa. Kahit naka-face mask at nakapikit po kayo,
Di ko alam kung tulog na kayo. Kayo po ba'y humarap sa salamin? Kayo po ba'y humarap sa salamin? Oo naman, syempre. Hawakan nyo nga po yung noo nyo. Hawakan nyo yung noo nyo. Ano po yung nakakapa ninyo? Bukod sa medyo oily na. Ano pong nakakapa ninyo? Mayroon po ba kayong nakakapa? Siyempre sila sister hindi kasi mayroong ano. Mayroon kayong nakakapa? Sinong mayroong nakakapa? Taas yung kamay. Bukod sa pimples. Mayroon kayong nakakapa o wala? Meron. Kung meron, ano po yung inyong nakakapa? Ha? Bukod sa balat na matigas. Ha? Buhok. Yun po yung nakakalungkot. Yun po yung nakakalungkot. Bukod sa balat na matigas, yun po yung nakakalungkot. Na wala na po tayong nakakapa. Yung krus na tinatak sa panahon ng binyag. Yun po yung nakakalungkot na hindi na po natin nararamdaman yun ngayon. Hindi dahil bata pa po tayo. Dahil yung cross po na yun ay tanda ng ating pagiging anak ng Diyos at pakikiisa sa misyon ni Kristo. Yung pagbabahagi ng mission cross sa 500 years ay isang simbolo lamang ng isang paalala ng ating misyon. Subalit yung totoong cross, yung umpisa ng pagiging anak ng Diyos, yung umpisa ng ating misyon, pakikibahagi sa buhay ni Kristo, ay nakalimutan na po natin. Yung cross na nagtanggal ng kasalanang mana, yung cross na nagbigay buhay upang tayo ay maging anak ng liwanag. Yun po yung nakalimutan po natin. Kaya naman po yun yung hamon at paalala sa atin na muli po nating balikan ang ating pagiging misyonero. Na tayo rin ay may kapasidad na magbigay ng biyaya ng paghilom sa ating kapwa. Katulad ng mga unang alagad, sila rin ay nakapagpagaling, nakapagpalayas sa mga inaalihan ng masamang demonyo. Tayo rin naman ay may kapasidad at may kakayanan na magwaksi ng kasamaan at kasinungalingan. Nung unang dumating kami dito, time nila Father Al, Father Richie, Father Shaw, and Father Candy, yung mga laikong lingkod na-install ay binigyan ng ECJ cross. Yung iba gumagamit pa. Di po ba? Yung iba gumagamit, nagkaroon ng pandemya, nawala na. Dati si Ate Aida laging mayroon kulay pula. Tama, Ate Aida? Yun po sa amin ay napaka-unique. Napakalalim. Yung cross na sumisimbolo na may butas sa gitna, simbolo ng puso ni Kristo. Subalit yung krus na yun ay mananatiling butas. Dahil po yung butas po na yun, ang pupuno po doon, yung puso ng taong nagsusuot. Kaya po yung paalala po sa atin, sana, sa taon ng misyon, huwag lang po tayong magsuot ng krus na kulang, hindi buo. Kung hindi buuhin po natin sa pamagitan ng ating buhay. Sabi nga po, ikaw ba ay pinagaling ng Panginoong Hesus? Ikaw ba ay wasak at muling binuo
ng Panginoong Hesus? Kung oo ang iyong sagot, tularan mo ang mga tao sa ating Ebanghelyo. Ang biyanan ni Simon Pedro, na matapos pinagaling at makatanggap ng biyaya ng paghilom, sila po ay bumangon, nagbahagi at naglingkod. Sa taon ng Misyo Adyentes, tayo po ay biniyayaan hindi lamang ng pananampalataya at pagmamahal. Tayo rin po ay higit sa lahat binigyan ng kakayanan. Ang lahat ng suliranin, problema, pagsubok sa ating buhay, mas magiging magaan ang ating pasanin at hirap sa buhay kapag marunong tayong magbahagi at magmahal katulad ni Kristo. Si Kristo na lingkod, kailanman hindi niya sinabi, manigas kayong lahat. Bagkus, sumunod kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pasanin ay magaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mauli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay nagagalak sa pagdadala ni Jesus ng lunas sa ating mga hilahil sa buhay. Puno ng pananalig sa amang nagsugo kay Jesus na mangharal at magpagaling ay ating sasambitin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan upang maging masigasig sila na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taon ito ng paggunita ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalo nilang madama ang pangangailangang isabuhay ang kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglabang sa dilim at lungkot, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic, at nang maikalat nila ang pananalig kay Kristong nagdadala ng pagpapagaling sa karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nakalasap ng paggaling sa kanilang mga karamdaman dahil sa kabaitan at kapangyarihan ni Kristo, upang mapasalamatan nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa magandang balita, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang ating malasap ang pagtulong ni Jesus sa harap ng ating mga hirap sa buhay at nang nag-uumapaw ang ating
pasasalamat at pananalig sa Kanya, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagpala, puspusin mo kami ng banal na Espiritu, ng aming maranasan ng iyong tulong sa gitna ng aming mga pinagdaraan ng hirap sa buhay. Naway maramdaman naming malapit sa amin ang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinahimas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
Hinihiling namin kami iatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa pagtatalaga ng simbahan at parokya. Mapagmahal na Diyos, tinipon mo kami bilang isang parokya na naglilingkod bilang pari, propeta at hari. Binuo mo kami bilang sambayanan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Basbasan mo po ang lahat ng parokyano na bumubuo sa San Lorenzo Ruiz at mga bukluran na maging bukas loob sa pagbabahagi ng kanilang panahon, talino at yaman bilang tagapamahala ng mga biyayang ibinigay mo sa amin sa pagbuo ng iyong simbahan. Naway liwanagan, pag-alabin at pasiglahin kami ng banal na Espiritu upang aktibong makilahok sa misyon na ipinagkatiwala mo sa aming parokya. Patuloy nawa kaming maging maalam na pamayanan, nakakakita ng tanda ng panahon at hubog sa liwanag ng Ebanghelyo. At gawin ang simbahang isa sa ayos ay maging isang parokya na tunay na pinagkaisang sambayanan, isang sambayanang sumasamba, nagpapatotoo, nagpapahayag at naglilingkod. Butihing San Lorenzo, tulungan mo kaming tumugon ng buong puso sa panawagan ni Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Una, bilang paghahanda sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, patuloy po ninyong dalhin ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan hanggang February 12, na siya namang susunugin sa February 13 bago magsimula ang misa ng gabi ng 6 p.m. Ito po ang gagamiting abo para sa Ash Wednesday. Makikisuyo lamang po na kung maaari ay tanggalin lahat ng mga wires at accessories ng inyong lumang palaspas. Pangalawa, sa susunod na linggo, February 14, ay ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Puso o Valentine's Day. Kaugnay nito, magkakaroon po ng pagbabasbas ng mga mag-asawa sa lahat ng misa ng linggo. Pangatlo, sa February 17, Miyerkules, ay gugunitain natin ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, ang simula ng panahon ng Kwaresma. Ang araw kung saan ay ating aalalahanin na tayo ay nagmula sa alabok at nagkasala sa Diyos. Dalawa po ang misa natin sa araw na ito, sa umaga ng 6 a.m. at sa gabi ng 6 p.m. Panghuli, sinimulan na po muli ang pag-aayos ng ating simbahan ayon sa layunin sa pagtatalaga o dedication ng San Lorenzo Ruiz bilang isang parokya. Sa kadahilanang ito, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso upang tugunan ang kakulangan sa target na halaga ng proyektong ito. Ang mga paraan sa pagpapadala ng inyong donasyon ay ang mga sumusunod. Meron po tayong mga love offering envelopes sa bungad ng simbahan na maaaring ialay sa bawat misa at stickers na ididikit sa dedication wall na nagkakahalaga ng 500 piso pataas. Para naman sa mga naka-livestream sa Facebook page ng San Lorenzo Ruiz, maaari po ninyong ipadala ang inyong donasyon sa paraang GCash, i-deposit sa Metrobank, RCBN San Lorenzo Ruiz Parish, account number 470-747-05-1183 o ipadala sa ating parish office. Maraming salamat po.
Panghuli daw yun sa announcement. Pero dadagdagan ko po. Sa darating po, February 11, kapiyastahan po ng Berhen sa Lourdes, magkakaroon po tayo ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Panahon po sa misa. Yun po yung sa February 11. Lumaktaw po sila. Dumiretso ng February 14. Excited yata. With regards po sa maraming nagtatanong sa Miyerkules ng Abo, paano po yung father hindi po makakalabas, makakapunta sa simbahan dahil 66 years old na, hindi po pasok doon sa protocols ng gobyerno? Hindi po ba sila malalagyan ng abo? Nung nakarang araw, naglabas po ng circular ang CBCP. Ito po yung liturgy kung saan yung bawat pamilya, hindi po sila makakalabas. Pwede po nilang gawin yung liturgy po sa pagsunog ng mga dahon o ng palaspas. At nandun din po yung liturgy kung saan po nila gagawin yung paglalagay ng abo sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi po pwede na pumunta ng simbahan dahil hindi nga po sila pinapayagan ng gobyerno. So, nandito po yon. Kung kayo naman po ay gustong makatanggap po nito, makakuha po ng liturgy dahil mayroon po kayong mga kasama sa bahay na hindi po makakalabas, pwede nyo pong i-download sa Facebook page ng parokya at pwede rin po kayong humingi ng kopya sa opisina. So yun po yun para sa Miyerkules ng Abo. Ano pa ba? May nakalimutan po pa po ako? Wala na. Sige. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sama Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.